Hello guys, good day. So this is our new video presentation about sa Nava Heroes para sa ating mga bagong partners and mga bagong players. Okay? So first, kailangan nyo pong magkaroon ng Navaway account. If meron na, so maaari nyo na po yung i-access ang inyong Nava Heroes. Okay? So first is how to log in your Nava Heroes. Punta lang po kayo dito sa Explore. The browser ng Zipal, and then dito, click nyo lang po yan. And pwede nyo pong ilagay dyan yung referral link ng inyong upline or sa iyo. Or kung meron ka na pong history ng Nabadaw link, so maaari nyo na po yung i-click directly. Tapos make sure naka-polygon po siya bago nyo po i-click itong go. Okay? So click natin yung go para makapag login na tayo sa ating dashboard. So dito naman is i-click nyo lang po itong menu bar. Tapos, ito po, makikita nyo na po yung Nava Heroes. I-click nyo lang po yan para makapag-login kayo sa inyong Nava Heroes. And then, click lang po yung play para makapag-login tayo. Tapos, since dito is hindi pa siya connect wallet, maaari nyo po yung i-click muna. Tapos, dito sa option, wala namang SIPPAL. So, basically, ang piliin nyo po is wallet connect. And then, hanapin nyo lang po ang SIPPAL. Yan. So, kasi SIPPAL po yung gamit natin na wallet. So, maaari naman token packet and MetaMask also. Tapos, click lang po yung agree para makapag-login tayo. So, dito mapapansin nyo po is connected na po yung wallet na gamit natin. And then, maaari na natin itong i-click tong start, play, and earn. Then, agree lang po. Tapos, password ng iyong wallet. So, antayin nyo lang po siyang pumasok sa Nava Heroes. And then, dito, if nakapag-login ka na, so, ang kailangan nyo lang po unang gawin is mamili ng iyong heroes na gagamitin. So, click natin itong menu. Tapos, click natin itong all heroes. Ayan, so meron po kayong tatlong pagpipilian. Itong tank, damage, and healer. So, if you want to use damage, so ayan po, mamimili ka lang po dito sa mage or rogue. And then, kung nakapamili ka na, i-click nyo lang po itong save hero and skin para ito na po yung hero na lalabas sa iyong account. And then, kung scroll down natin, meron kayong makikitang show dito, hero spells. So, maaari nyo yung i-click para malaman nyo po yung mga basic skills ng hero na yan na gagamitin niyo para pagpasok ninyo doon sa level and floor of mga monster is alam nyo po yung mga ikakast nyo na skill on killing the monsters. Okay? So, close na natin. And then, right now is isa-isahin natin yung mga functions ng mga bot doon dito para ma-familiarize nyo po yung game dito. Okay? So, unahin natin dito sa menu ulit. Click natin yan. Dito muna tayo pala. Unahin muna ito ng pinaka-importante. So, itong Nava Heroes po is NFT game na need ng party para makapasok sa level and floor and then makapag-kill ng mga monster. So hindi po ito isang play to earn game na solo. So kailangan po natin ito ng party po talaga na apat na player. So, para makapag-create tayo ng party, click lang po itong battle button. Tapos dito, maaari ka pong mamili, private or public. So, ang kaibahan lang naman itong dalawa, if public yung pipiliin nyo po is anyone can join your party room. So, randomly. So, kahit sino pwedeng mag-join. And then, kung private naman, so, ikaw yung magde-decide kung sino yung i-add mo sa yung party room if meron ka ng mga kaibigan or family na makakasama dito sa sa laro. Okay? And then if ayaw mo po mag-create ng party, maaari din dito sa pinakababa
dyan. So meron minsan dyan is makakakita ka po ng party room na create ng ibang player na public. So maaari nyo pong i-click yung join button para makapasok ka po doon. Okay? So ayan po. Create party. Ayan po yung pinaka main requirements para makapasok tayo sa floor ng mga monsters and makapag-start tayo mag-kill. So isang tank, isang healer, and 2 damager po. So kung nakumpleto nyo na po yan, ayan, ma-open na po ito. Itong dito, itong launch. So maaari na po kayong pumasok sa bawat floor and then mag-umpisa po kayo mag-kill ng mga monsters. And then meron po yung mga items din also na dinadrop and then auto na po yan na ilolot po ninyo. Mapipick up ng inyong heroes. Okay, so let's proceed sa another button, itong menu bar. Click natin yan. And then unahin natin itong profile. Click natin. So dito sa profile, maaari nyo pong piliin yung mamili ng language. So basically English po tayo kasi Pinoy naman tayo. And then maaari po kayong mag-change ng name dito sa username. Halimbawa, pangalan nyo po yung ilalagay nyo dyan or nickname. So yan na po yung magiging name ng inyong hero. And then click nyo lang po yung save username. So yan po yung sa profile. So dito naman sa clan, ayan, pag-click nyo po yan, so maaari ka pong mag-create ng clan, pero ang kailangan po dyan is 500 gold coin. So dito sa laro natin, meron po tayong in-game token na ginagamit. So that is the gold coin. Okay? So kung meron kang 500 gold and gusto mong mag-create ng clan, so maaari ka na pong mag-create ng clan, and then i-invite nyo po yung mga friends or relatives ninyo na gustong mag-play para kayo po yung magsama-sama dito mag-play. Para kada laro nyo is automatic makakapasok na kayo sa floor ng mga monsters. And then next, my hero. So i-click natin kung anong meron dito. So dito sa my hero, basically is makikita nyo po yung mga details about sa inyong hero. Okay? So unahin natin ditong equipment. So ito po yung equipment button. So dito makikita nyo po yung mga pinaglalagay nyo na items sa inyong hero para tumaas yung stats, yung damage, health, o magic. Ayan po. So dito nyo po makikita sa equipment. And then dito naman sa inventory, click natin yan. So ito po yung dito nyo po makikita yung lahat ng mga items na napulot nyo po doon sa pag-kill ng mga monsters. Okay? So dito po yan maiipon sa inventory. Yan. So ito po yung mga weapon na napulot natin. And kung gusto nyo po siyang suotin or equip, so click nyo lang po yan and then click nyo po yung equip. Okay? So and by the way, if you are starting to equip the na mga weapon dito or ring, yung level din ng ng inyong hero is tataas, and yung stats din niya mag-i-increase, yung damage, yung HP, defense, lahat po mag-i-increase po yan. So basahin nyo lang po yung mga details ng mga items, then hanapin nyo po yung wastong items for your hero, yung magandang yung mga merong magagandang additional stats. And then this profession, click nyo lang po yan. So dito sa sa Nava Heroes, meron tayong 3 profession na pwedeng pagpilian. Okay? So una is the alchemy. Ito po yung profession na maaari ka pong mag-craft ng mga gemstone. So ang gemstone dito is basically talaga need for crafting an items like weapon or ring na mas mataas yung rarity compared sa mga dinadrop na items doon sa pag-kill ng monster. So mas maganda yung rarity and levels ng yung own craft mo talaga, and may value po talaga yan. Okay, so the next profession is the blacksmith. So if yun yung pipiliin nyo po, so magkakaroon po kayo ng privilege na
pwede kayong mag-craft ng mga weapon sa iba't ibang heroes. And then, the last one is the jewelry. So, yung profession naman nun is, maaari ka pong mag-craft ng mga rings ng iba't ibang heroes na pwede mo siyang gamitin doon or pwede mo ring ibenta. So, isang professions lang po yung pwede natin piliin, and then if gusto nating palitan yung profession na yon, kasi gusto mong lumipat sa blacksmith, kagaya nito, from alchemy to blacksmith, is kailangan mo po magbayad ng 5,000 gold coin. So, later on, i-discuss natin kung paano magkaroon ng gold coin, okay? So, this is, okay, ito na po yata lahat dito sa, My Hero. Tapos, dito naman tayo sa market. Tingnan natin kung anong meron dito, okay? So, dito sa market, meron tayong makikitang 4 na button. Ito po. Yan, so unahin natin itong buy. So, once you click this buy, ito po yung makikita natin dito po. So, isa po itong system na store system. So, maaari ka pong bumili dito, especially sa mga nag-uumpisa pa sa game. So, kailangan nyo po talaga ng items para lumakas agad. So, maaari nyo pong gamitin dito yung gold coin ninyo. Bumili po kayo ng items dito na merong mas higher levels, and then magagandang status of stats. Okay, so every every 1 hour po yung yung interval nito, mag-change na naman yung ipopost dito na items sa galing sa system. Okay, next itong sell, i-click natin kung anong meron. So dito naman sa sell is maaari nyo pong ibenta yung mga na-pick up ninyo na items from killing some monsters. Okay, yung mga items na hindi nyo po kailangan or hindi nyo po ginagamit, so maaari nyo pong i-sell dito. Yan po, meron po yung mga presyo, depende po sa rarity. Yan, so ganito lang po mag-sell. I-click nyo lang po itong sell. Ayan, automatic na po yan. Ayan, so madadagdagan po yung gold niyo kada click niyo ng sell. Okay, so isa po ito sa way kung paano tayo magkaroon ng gold coin dito inside of our game. Okay, so maaari nyo pong i-sell yung mga items na inyong napulot. Okay, so dito naman sa Navacoin na button, i-click natin kung anong meron. So dito sa Navacoin na button, ito po yung makikita natin. So ito po yung second way kung paano tayo magkaroon ng gold coin. Okay, sa pamamagitan ng pag-purchase ng ng gold coin from your Navacoin na pera. Okay, so dito makikita nyo po merong gold pack na 500 gold, and kailangan nyo po ng 100 Navacoin. So pwede po kayo bumili directly ng gold coin using your Navacoin. So ang kagandahan kasi dito, guys, every Navacoin na ginagamit natin dito sa game is meron po yung mapupuntahan na maganda. So later on, i-discuss natin yan. Okay, so tapusin muna natin. So ayan po yung gold pack, and then kung i-scroll down natin is meron din po ditong mga skin. So maaari nyo pong bilhan ng skin yung heroes ninyo para mas maging maganda yung looks niya, mas maging colored looks. Okay, so meron ditong 50 Navacoin na presyo. Ayan po siya. Then scroll down natin. So priest, droid, ayan, 50 Navacoin. And then meron ding skin na nagkakalaga ng 100 Navacoin. So this is only an optional. If gusto nyo lang na mas maging astig yung hero ninyo, so pwede nyo po sila bilhan ng skin. So pwede nyo po sila suotan ng skin. Ang kailangan lang dito, guys, is meron kang 100 Navacoin or 50 Navacoin. Again, yung ini-spend natin na Navacoin dito is meron po yung magandang pupuntahan, guys. So di-discuss natin yan later on. So proceed na tayo sa dito sa player shop. Kung anong meron dito. Ayan. So dito naman sa player shop is ito po yung marketplace.
Okay, so dito sa player shop guys, ito po yung nagsisilbing marketplace natin. So dito is makikita nyo po kung merong merong nag-post na binibintang weapon, rings, or gems. And then maaari nyo po yung bilhin or kung meron kang gustong bilhin na items dito. So, i-click nyo lang po itong weapons, rings, or gems. And then, makikita nyo po yung mga other players na nagbibenta. So, for now, wala pa tayong makikita kasi mostly players ngayon is naghahunt ng mga items for their heroes na lumakas. And then, siguro soon, pag meron na silang mga extrang mga items, so dito, ipopost na nila yan. And then, maaari ka nang mamili kung ano yung gustong bilhin ninyo. As long as meron kang Naba coin, kasi Naba coin yung gagamitin dito sa marketplace. And also, maaari ka ding mag-post ng iyong items if gusto nyo po magbenta. Kung meron kang interesting na items na mas higher yung rarity na magiging interested yung ibang players. Okay? So, i-click nyo lang po yung create sale order. And then, dito, mamimili ka lang ng items na ibibenta nyo po. Pero, mas attractive po talaga if yung items ninyo is galing sa crafting. Kasi, mas mataas kasi yung rarity nun, mas mataas yung stats na maibibigay sa isang heroes. Mas attractive siya na bibili ng iba. Okay, so if gusto niyo pong ibenta, i-click niyo lang po yung items, ayan. And then mag-set ka lang ng Naba price dito. Halimbawa, 100 Naba coin yung ibibenta niyo or 1,000 Naba coin or 2,000 Naba coin. So depende kasi yan guys sa rarity talaga ng inyong items and then labels po, okay? So, ayan po. Proceed na tayo sa ibang button. And then, dito sa trade. So, sa trade naman tayo na button. Ayan. So, dito sa trade, maaari nyo pong magpasa ka ng items or gold sa ibang players. Pero, kailangan naka-party po kayo. Okay? So, for now, wala kasi akong, ibang players na naka-party. So, ayan po, yung paggamit ng trade, kailangan naka-party kayo and then dapat malapit kayo sa isa't isa. Okay? So, meron po dito, meron ka pong makikitang dito na name ng players na kaparty mo and then i-click mo lang yung trade. And then, hanapin mo lang yung items na gusto nyo pong ipasa sa kanya and then, click nyo lang po yung ready and then confirm. Ganun lang po yun kasimple. Okay, so mag-create na siguro tayo ng ibang video sa trade kung meron tayong nakaparty kasi for now sa pag-record ko now is hindi ako nakapag-ready na merong nakaparty. Okay, so naubos na yata natin lahat ng mga kailangan dito sa buttons na ito. And then dito meron din tayong makikita dito na button sa taas, ito po. So click natin yan. So ito po yung tinatawag na notification button. Okay, so dito makikita nyo po yung mga activities ninyo. Yan po. And then last Monday, ang clan po natin is naging top 1 po. And then, ayun, kumita tayo ng 45% sa Naba coin. So, totoong real money po yan. Okay? So, if you are asking me right now kung bakit ako naging interested sa game na ito, is meron pong dalawang mechanics talaga na naging interested ako na laruin itong game na to. So, una is yung weekly clan race. So, isa po itong palaro dito sa loob ng game na ginawa ng management. So, meron siyang tinatawag na weekly clan race, clan points. So, mangyayari dito guys is magko-compete kayo sa ibang clans para makapasok ka sa top 1 to 5 and top 6 to 10 para makapag-receive ka ng reward.
Okay? So, click natin ito. Ayan. So, if gusto nyo pong napakasimple lang naman ng rules ng weekly clan race, guys. Kailangan nyo lang po mangulikta ng clan points. Okay? So, using your clanmates party. So, napakasimple lang ng rules. Mag-create ka lang ng party. Pero yung party, dapat yung mga naka-join dito, guys, na ibang players is dapat clanmates ninyo. Kasi kung mayroong naka-join na isa na hindi mo clanmates, is even na marami kang pinatay na monster dito sa Labyrinth floor, sobrang dami mong kinil, pero wala ka pong marireceive na clan points kasi merong isang nakasali sa party ninyo na hindi nyo clanmate. So kailangan talaga is yung apat na kasama, yung apat na players dito na pumasok sa iyong party is ka-clanmates nyo po. So ganun lang po yung rules, napakasimple lang. Mag-create ka ng party and then pumasok kayo sa Labyrinth floor ng mga monster and start killing it. Okay, so every time na meron kayong makikill na monster, meron po yung clan points. So take note, dapat lahat is clanmates ninyo. And then to check the status of the weekly clan race, click nyo lang po yan, yung clan. And then punta po kayo dito sa leaderboard. Yan. So dito sa leaderboard, makikita nyo po, meron tayong tinatawag na weekly leaderboard reward poll. So every Monday po yung releasing nito and final na calculations kung sino yung makakatanggap na ng mga rewards. Okay? And then makikita nyo po dito yung status ng top 1 to 5 and top 6 to 10. So itong top 1 to 5, sila po yung makaka-receive ng Nava coin. So real money po yan, guys. Kaya dito talaga is nagko-compete kami lahat na makapasok sa top 1 to 5. So right now, ang top 1 is ito po siya. And then kung by Monday is siya pa rin yung top 1, makaka-receive sila ng 45% sa reward pool na nabuo dito sa for this week dito sa Nava Heroes. The top 2 makaka-receive ng 25% and top 3 15%. Top 4, 10%, and then the top 5 is 5% yung marireceive nila. Tapos yung top 6 to 10, yung marireceive nila is 1,500 gold po. Hindi na po yan Nava coin. So yung makaka-receive ng Nava coin is only the top 1 to 5. So currently yung status ng clan ko is nandito ngayon sa top 3. And then makikita nyo naman yung clan points na nakuha nila. Ayan po. So, yan po yung hahabulin natin. So, ito po yung sa atin. Meron tayong 1.5 million na clan points na kuha for the following days of killing the monster sa Labyrinth floor. So, ito po yung hahabulin natin para makapunta tayo sa top 2 and top 1. Okay? So, ganyan lang po kadali, guys. Kailangan nyo lang po planuhin and then maglaro kasama ang yung clanmates para maka-participate tayo dito sa weekly clan race. And then dapat meron kang clan, nakapasok ka sa clan. And also if meron ka ng mga friends or family mo na stable na naglalaro, so maaari kayong mag-create ng sarili ninyong clan. And then ayun, dito laruin niyo po itong weekly clan race para maka-receive kayo ng rewards. So, saan ba galing yung reward pool dito sa weekly clan race? Ito po. So, unang source ng reward pool is from the transaction ng mga players dito sa inside the game. So, pwedeng galing sa sa gold coin, yung kung mayroong bumili ng gold coin worth 100 Nava coin. So, yung 100 Nava coin na yun is automatic papasok po dito sa reward pool. Hindi po yan kukunin ng management. So, ganyan po kaganda ang game na ito. So, hindi po sila abusive. Okay? And then, kung meron ding bumili ng
hero skin is papasok po yung Navacoin dito sa reward pool. So, makikita nyo talaga yung management is yung aim talaga nila is is makagawa ng utility use case ng Navacoin. So, dito sa inside the game, nakikita nyo talaga na hindi sila abusive or hindi sila garapal na ibubulsa nila yung pera. Yung pera na na transaction inside the game kasi nilalagay nila sa reward pool. And the second source is the airdrop pool ng Navacoin. So, if medyo konti yung collection ng reward pool from the transaction, so doon sila kukuha sa airdrop pool ng Navacoin tapos ilalagay nila dito sa reward pool. Okay? So last week malaki-laki din yung reward pool kasi umabot ng 1,000 Navacoin, that is almost 10,000 yung naging weekly na pinaghahatian ng top 1 to 5. So malaking amount din yun, guys. So isa po ito sa nagustuhan ko talaga dito sa sa game na ito, itong weekly clan race kasi medyo challenging kasi siya kasi kailangan mong mag-compete sa ibang clans. And the second one is okay, so proceed tayo guys sa pangalawang mechanics na na nagustuhan ko dito sa game. So ito po yung crafting kasi dito sa Navirus is maaari ka pong mag-craft ng mga items. Ito po siya. So, dito sa profession is maaari ka pong mag-craft. Example, alchemy yung pinili ko. So, itong profession na ito is maaari kang mag-craft ng mga gemstone. So, ito po siya. So, maaari kang mag-craft ng epic gem. And then, ito po yung mga requirements niya. Kailangan mo na ang ingredients. And then, itong epic gem is maaari mo siyang gamitin or ibenta doon sa marketplace if gusto niyo pong ibenta siya. Kasi meron din namang ibang players na nangangailangan ng epic gem or red gem. So, isa po ito sa mga nagustuhan ko dito. Kasi maaari ka pong mag-craft ng mga items na merong rarity. And then, maaari nyo po siyang personal na gamitin for your crafting or ibenta doon sa marketplace kasi meron din namang players na nangangailangan ng ingredients na ito para makapag-craft sila ng kanilang weapons or rings. Okay? So, ito po. So, isa po ito sa mga way kung paano tayo kikita ng totoong pera inside the game. So, una is the weekly clan race and itong profession, itong crafting. So, kung weapon yung yung profession na pinili ninyo, so maaari ka pong mag-craft ng mga weapons like this. Ayan. So makikita nyo rare yan. So maaari ka pong mag-craft ng mas higher na rarity compared dito sa ating ginagamit kung weapon yung yung profession ninyo, pero kailangan nyo po ng gemstone. So, para makapag-craft ka ng mas higher rarity. Okay? And then, kung nakapag-craft ka ng mas higher rarity, so, if you decide, so, pwede nyo po yung pwede nyo pong gamitin for personal use para mas lumakas itong gamit ninyo na hero, lumakas yung damage, yung attack, yung magic, yung defense. So, para mas lumakas po siya. Or maaari nyo din yang ibenta doon sa marketplace. So, ang target talaga namin dito is yung double legendary. So, yan po yung pinaka-highest na rarity dito sa game. And then, for me, sobrang challenging po talaga na makraft yung item na yan. And then, kung meron ka talagang item na ganun, is makakapag-presyo ka po ng maganda kasi napaka challenging na i-craft yung double legendary. For me, kahit nga siguro 1,000 Navacoin is
sobrang mura na po niyan for that kind of item, yung times 2 na legendary na weapon or ring, kasi napakahirap po na i-craft niyan. Kasi doon sa legendary mismo na pangunahing requirements niyan, dalawang legendary, is 15% yung chance of rate na mag-success siya. So maaaring din niyang mag-failed at malusaw yung mga items, ingredients na iyong kinuha or inipon. So 15% yung chances of rate ka, kaya pwede ka talaga magpresyo ng mahal if meron kang legendary or double legendary weapon or rings. So yan po yung kagandahan dito guys, itong crafting. So as for now is nasa almost 1 month old pa tayo, and then nagpaparami pa tayo ng players. So basically nasa stage pa kami ngayon na pagpapalakas ng aming personal na heroes na gamit. Okay? So ayun po yung pinaka nagustuhan ko sa game. Maaari tayong mag-participate, mag-enjoy sa weekly clan race, and then kumita ng totoong pera. So lahat po ng clanmates mo doon is makaka-receive ng equal share na makukuha natin sa weekly pool. Sa reward pool. And then second na nagustuhan ko is itong crafting, kasi napaka-challenging talaga. Maaari kang mag-craft ng iyong items dito, rings or weapons or gems na maaari nyo pong gamitin personally para mapalakas ang inyong heroes, and also maaari nyo po siyang ibenta dito sa market using this player shop. Okay, so maaari nyo pong i-post yun dito, and pag post pala dito is merong fee na 50 gold coin. So that is 6 hours na posting dito sa ating marketplace. So ayun lang guys, yung mga nagustuhan ko dito sa game, yung mechanics nila, kaya naging interested ako na laruin po itong Nava Heroes right now. Okay, so I think na discuss ko na lahat-lahat, and if you have any questions regarding this Nava Heroes, maaari nyo po akong i-reach out sa akin Telegram account. And yung link is nasa comment section lang po ng video na ito, kung saan ko siya in-upload, maaring sa YouTube or sa Facebook. Okay, so medyo mahaba na yung video natin. So that's all for today. And enjoyin nyo lang yung laro. And maaari kang kumita dito sa Nava Heroes and then sa Nava Y natin. Okay, so bye guys.